May kamote ba kayo? Lagyan natin ng delata para maging kamote balls ito. O, di ba? Sauce pa lang, masili na. Don't worry dahil pati paggawa ng sauce ituturo ko. At pwede mo din itong ipang negosyo kung gusto mo. Kaya naman, tikman muna natin to. Gagamit tayo ng 3 kamote dito. Bale, gagadgarin ko lang ito. Ganito kaliliit yung hibla ng kamote ko. Ilagay na natin to sa mixing bowl. Tapos, isang lata ng San Marino tuna ang ilalagay ko. Isang tasang harina. 2 kutsarang breading mix, kalahating tasang cornstarch, paminta, at 2 pirasong itlog. So, haluin lang natin tong mabuti. Then, kalahating kutsara ang gagamitin ko para maging pantay-pantay yung size nito. Marami kayong mabibilog dito kaya pwede din siyang pangnegosyo. So, ulitin lang natin yung ganitong procedure. Chopping board na may baking paper ang pinagpatungan ko para hindi dumikit ang mga ito. I-freezer muna natin ng 1 oras para tumigas. Maggisa tayo ng 1 pirasong sibuyas. Sunod naman yung bawang. 2 tasang tubig. 1 kutsarang toyo, kalahating tasang wash sugar. Nagtunaw nga pala ako ng 1 kutsarang cornstarch at harina sa kalahating tasang tubig. Kailangan kasing lumapot nitong sauce ko. Next, maglagay tayo ng asin, paminta, at 2 sili pampagana. Masasarapan kayo sa fishball sauce na to. Basta yung quantity ng mga ingredients ay masundan nyo. Ibuhos muna natin to sa ating bowl. Guys, heto yung mga non-stick pan na ginagamit ko. Bale, isang set na to. Tapos, mahigit 1,500 pesos lang ang presyo. Then, heto naman yung silicone utensils. Bale, mahigit 500 pesos lang ang presyo nito. Tapos, 11 piraso. Ilalagay ko lang sa comment section kung saan ko nabili ang mga ito. So, matigas na yung kamote balls. Pwede na natin tong ipirito. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin yung mga kamote balls into medium heat. Kung mapapansin nyo, laging maliwanag yung mga niluluto ko. Dahil yan sa puting non-stick pan na to. Nagre-reflect kasi yung ilaw dito. So, ilagay muna natin to sa strainer para matanggal ang excess oil. Tutuhugin natin to para makita nyo yung itsura kapag pang negosyo. Ibuhos na natin yung sauce dito. Pero maglalagay ako ng dahon ng sibuyas at sili sa ibabaw para mas lalong gumanda. O, diba? Nakakatakam ang itsura. Kaya kung gusto nyo pa ng mga recipe na pang negosyo, mag-follow lang kayo kay Lokong Kusinero para ma-update kayo sa mga susunod na video.